ninyo? Ay, naku. Nakakapagod naman ito. Nang pumunta si Don Juan sa ermitanyo, ipinakita niya ang baro at nagtanong. Magandang araw, ermitanyo. Matanong lang kung saan pwede matagpuan ang Venus Crystal. Walang naging sagot ang ermitanyo, kundi tinawagan ang lahat ng ibon. Subalit, wala pa ring alam kundi ang isang agila at dinala niya si Don Juan sa Delos Cristal. Walang naging sagot ang ermitanyo, kundi tinawagan ang lahat ng ibon. Subalit, wala pa ring alam kundi ang isang agila at dinala niya si Don Juan sa Delos Cristal. Nakarating si Don Juan sa Delos Cristal. Napakaganda naman ito. Habang mangha-mangha si Don Juan sa Delos Cristal, dinala siya ng agila sa paliguan kung nasaan si Maria Blanca. Nandito sa paliguan ni Marie. Maraming salamat. Okay, Angela. Alak na nakawin ang damit ni Doña Maria. Nakawin ko kaya ang damit ni Doña Maria. Mamaya ko na lang ipaliwanag kung bakit. Lumabas ang prinsesa at nakita na nawala ang kanyang damit. Ano ba yan? Sino ang nagnakaw ng aking damit? Sa huli, dumating si Don Juan at nagpaliwanag siya kung bakit niya ninakawan ng damit si Doña Maria. Habang nag-uusap sila, nalaman nila na umiibig niya silang dalawa. Si Don Juan ay nakita niya ang hari. Kung ganoon lang pala sa ating pagtingin, ay nag-iibigan kayong dalawa. Bibigyan kita ng mga imposibleng utos at kung magagawa mo iyon, ay ipapakasal ko sa iyo ang aking anak. Ay nakita si Don Juan at ang Haring Salermo sa hardin at inutusan nito ni Haring Salermo si Don Juan. Don Juan, maglagay ka ng 12 libro sa kasko. Masusunod po, mahal na hari. Nabatid ni Maria ang utos ng kanyang ama. Halika na aking ilaw at ang ilaw ay tatawagin natin ang Espiritu Hawanin. Giniginaw si Taco na sa prasko ay mapaloob, walang ibo at nakaukmot. Ako na ang bahala sa prasko. Ay mamahala, iyak ang aking ama ay hahanga. Haring Salermo ay nagiging prasko ay agad napansin. Kaya kinabukasan, pinatawag si Don Juan. Masiglang humarap naman sa Haring Salermo. Ang ibig ko ay iurong mo ang husgang harap ng palas. Walang tamang pag-aalama. Magaan ang kanyang bibig. Pagsapit ng umaga, gawa ng mahika, nagawa nila ang utos ni Haring Salermo. Hanga ko ay walang kapantay sa hawak ang karunungan. Ipinatawag ulit ni Haring Salermo si Don Juan para nais ng hari na hanapin ni Don Juan ang singsing. Hindi alam kung ano ang gagawin. Don Juan, iyong sabihin ng utos ng hari. Ang singsing daw ng ama mo ay nawala sa dagat. Pumunta sila sa dagat at sa batyag sumakay. Ngayon ako'y iyong hatiin upang maging maraming pirasong isda. Habang ako'y wala, huwag kang sanang matutulog. Gawa ang lahat ng prinsesa upang mahanap ang singsing. Ngunit nakatulong si Don Juan ng pangakay na kalimutan. Huwag natin aksayahin ang panahon lumipas. Hatiin mo agad ako at isalan sa tubig. Sa paghabi sa prinsesa, tumalsik ng di nakitang daliri niya. Singsing ng hari ay nakita at siya'y umako na. Tinuluan, daliri ko ay kulang. Ito ay hanapin mo dali. Panibagong pagtataka naman sa mukha ng hari dahil nakita ni Don Juan ang singsing.
taon ay ipinatawag ni Hari Salermo sa Don Juan. Inutusan niya itong punuin ang kabayong mailog at malupit. Tinuruan ni Doña Maria sa Don Juan kung paano paamuhin ang kabayo, ngunit hindi pa rin sila makasakay. Paluin mo ang kabayo, Don Juan, hanggang sa ito ay mapagod. Nagawa ito ni Don Juan at nakasakay siya sa kabayo. Dahil sa sama ng loob ay nagkasakit si Haring Salermo at ito ay namatay. At iniwan muna ni Don Juan si Maria sa isang bayan na medyo malayo sa Birmania para ihanda raw muna ng prinsipe ang kaharian upang salubungin si Maria. Kailangan. Sige na, nakakahiya kasi nadadating tayo doon at hindi ka nakahandungan ng magandang pagtanggap. Babalikan naman kita. Ipangako mo sa akin na hindi mo kakalimutan dito at hindi makikipag-usap sa ibang babae. Pagdating ni Don Juan sa palasyo, ay sinalubong siya ng lahat, lalo na si Leonora. Ang talagang rason ng pagkikita niya at pamilya ang kapatid. Ikasal agad sa linggo si Leonora at Don Juan. Tatlong araw nang hindi mo bumabalik si Don Juan, kaya naisip ni Maria na siguradong kinalimutan siya ng prinsipe. Nagbalak magbiyante si Maria. Ginamit ni Maria ang mahika at nagbihis imperatriz. Dumating ito sa araw ng kasal sa nakasakay sa isang karosang sobrang ganda. Umanga ang lahat at tinigil sa dali ng hari ang nakasakay sa isang karosang sobrang ganda. Umanga ang lahat at tinigil sa dali ng hari upang tanggapin ang bisita. Gusto kong mga dog na palabas ay kakasaya pa, lalo ng mga tao at pa rin ng dalawang ikakasal. Sige, Stop na yan. At naglabas si Maria ng isang praskong may nilalaman ng tubig at dalawang ita. Nagkaroon ng musika at lumabas ang isang negrito at negrita. Ito ay nagpapanggap si Don Juan, habang ang negrita ay si Maria, na may dala na pamalo. Nagsalaysay ang negrita ng mga pinagdaanan nila ni Don Juan at bawat tanong nagbibigay sa negrito tungkol sa kanilang naalala niya ito. Maria na isang praskong may nilalaman na tubig at dalawang ita. Nagkaroon ng musika at lumabas ang isang negrito at negrito. Ang negrito ay nagpapanggap si Don Juan, habang ang negrita naman ay si Maria, na may dala na pamalo. Nagsalaysay ang negrita ng mga pinagdaanan nila Don Juan at bawat tanong ng negrita sa negrito tungkol sa kung naalala niya ito. Hindi ko ito maalala. Bawat sagot ng niya na ganito ay pinapalo siya ng negrita. Pero bawat sakit na nararamdaman ni Don Juan ay parang titig lang kay Leonora. Tuwing nagpapaaray sa sakit si Don Juan, ay nalakas lang ni Maria ang musika at paunganahin ang pagsasayaw upang di mapansin ng mga tao. Pero kahit nasasaktan si Don Juan at kahit pinalabas ng mga ita ang lahat ng pinaghirapan ni Maria para kay Maria, hindi pa rin niya maalala ang prinsesa. Natapos ang paglabas ng negrito at negrita, unti ang musika at naiwan lang ang praskong may laman at tubig. Nainis na si Doña Maria dahil sa pag-alala ni Don Juan at kinausap ito ng direktahan. Don Juan, kung hindi mo ako naaalala, ay babasagin na ang oras ko at manginganganib ang buong rehiyon. Naalala bigla ni Don Juan si Maria na kanyang mahal at kanyang iniwan sa isang ngayon. Sinabi niya agad sa hari na kay Maria siya papakasal pagkatapos niya humingi ng tawad dito sa pangatwirang nadala niya niya daw sa biyahan na Birmania sa kanyang pagbabalik. Hari, kay Maria po ako magpapakasal pagkatapos kong humingi ng tawad dito sa pangatwirang nadala niya sa kasiyahan na Birmania sa kanyang pagbabalik. Nagsalita agad si Leonora at sinabi ang lahat ng kanyang ginawa para kay Don Juan.
Dahil dito ay magdesisyon ang hari na ang naunat ang wiyang lamang. Dito naman nagpasalita si Doña Maria at sinasalaysay bawat isang pigi ang dadaanan laban kay Haring Salermo. Naguluhan ang hari kaya tinawag nga ang Arcosispo upang siya na lang magdesisyon. Arsobispo. Si Leonora pa rin ang lamang dahil siya ang nauna. At Juan ang singsing kay Leonora. Pinayagan na ng hari at arsobispo na ikasal si Don Juan at Maria habang si Leonora naman ay ikakasal kay Don Pedro na may gusto sa kanya ng tunay. Hay nako, buti tayo nagkatuluyan. Ngayon, dahil ikakasal na tayo, simulan na natin ang ating pagmamahal. Bakit ganon? Napakadaya nyo, nag-antay ako ng ilang taon para sagutin ako sa Juan. Tapos babalik tayo lang ako? Mahal, simulan na. Meron natin ang ating pagmamahalan. Si Leonora ay natatahimik na lamang na si Don Juan na lang sana ang napili ng hari para maging susunod na hari ng Albania. Ngunit Don Juan, ikaw ang magiging hari na rin ng Reino de las Gastales. Kaya si Don Pedro ang magiging hari ng Berbanya. Umalis na si Doña Maria at Don Juan patungong Cristales at nadatnan ng mapayapa at walang namumuong dahil patay na ang ama at mga kapatid. Sa wakas, wala na rin makakabala sa ating dalawa dahil wala ang aking ama at ang aking kapatid. Ayun na nga, pinakawala ni Maria ang lahat ng engkanto ni Salermo. Tulad ng mga naging bato at mayroon ding maging tigre at leon. Ngayon, mapapakawalan ko na kayo dahil wala na rin namang ang aking ama. Natuwa ang mga tao sa reyna at nagkaroon ng pista para sa bagong hari at reyna. Pagkatapos, paglamayan, sandali ni Maria ang nawawalang pamilya. Hinangaan ang dalawa at naging mapayapa ang reyno. Nang namatay si Don Juan at Doña Maria, ginawa silang idolo at maging halimbawa ng mga tao. Oh.